Alright, good evening pa rin mga kakabsat. May kalab shoutout. Naku, may bagong kanta si ano, Upuan by Florante, Revived by Paulo. May bagong kanta na naman. Si Yolo, mga kakabsat. Naku, pakinggan natin mamaya yan. Punta natin si Rene Bueno mamasat. Attorney Rene, tinapik na si Guanzon kanina. Ang ganda ng explanation. Ito, mukhang malaking problema dito ni Juan. Ako, ito. Disbarment. Code of conduct violated. Mata pobre. PI ka. Ala ka ta. Uy, may bago. Gucci, Rolex. Angat ang kaso mula materialistic na panlalait ni Guanzon. Ako po, 2 topic na siya kay Guanzon. Ay, 3! 3 topic kay Guanzon. Ala. Cursing fits over coughing evidence. Cover your mouth. Guanzon public outburst. No manners. Dito na lang tayo. Hindi ko pa napanood to eh. Pero dito tayo. Ito to. Maganda explanation dito ni Attorney Rene. Pasok, Attorney Rene. Disbarment. Siguradong mabibwisit dito si Buangzon. Baka magkon na naman siya. Mag-meltdown. Días, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong umaga, italakayin po natin itong kaso ng isang abogado na nagngangalang Rowena Guanzon, ating pong commissioner ng Commission on Elections at naging representante din to ng PWD, no? Yung party list dyan sa House of Representatives. At dahil may ginawa tong hindi kaaya-aya sa mata ng ating publiko kagabi dyan sa Rockwell Plants sa Makati City. At dahil dito sa ginawa niya ay may nakapag-video at nagba-viral ngayon. Trending ang kanyang inasal dyan sa Rockwell. Isang pampublikong mall, no? Gagawin po nating lecture to, no? Yung batas na naangkop dito sa mga ginawang at ipinakitang pag-uugali ng dating public official. Ano ang kanyang pananagutan? Anong mga prinsipyo ang namamahala sa pag-uugali sa publiko? Yung legal ethics, no? Yung karapatan sa pagtatalaga ng ebidensya sa pampublikong lugar. Ito kasing si Attorney Guanzon ay nakuhanan ng video na malakas na nagmumura, no? At nilalait, no? Ang isang mag-asawang bata. Dahil dito, syempre, nagkosto ng pagkakagambala sa publiko. Nagkaroon ng iskandalo, sa madaling salita. Yung insidente ay tungkol sa isang abogado. Membro ng Philippine Bar na di umunoy ligaw, nagmura, gumamit ng napakasama at nakakasakit na salita. Tulad ng Attorney, sabi niya siya daw yung napahiya. Napahiya daw si Guanzon doon. According to her. Ano daw? Mata pobre at PI. Sa isang publikong lugar ng mall dyan sa Rockwell na idinirekta sa mga pribadong mamamayan na nagsabi sa kanya na takpan ang ubo, takpan mo yung bibig mo o kaya magsuot ka ng mask, no? Kung ikaw ay uubo ng malakas na malakas. Good evening. Sa isang pampubliko. Good morning na maya-maya. Alam niyo po itong sitwasyon na to ay nagtataas ng mahalagang tanong sa ilalim ng batas ng Pilipinas sa 3 pangunahing larangan. Unang-una, may pananagutan kapag ganito ang iyong pinakitang pag-uugali. Pananagutan sa krimen, pananagutan sa civil, at administrative liability. Administrative, dahil ikaw ay abogado, pwede kang sampahan ng disbarment complaint sa Korte Suprema. So, didiscuss na. Narinig mo yon, Rowena Guanzon? Pwede kang kasuhan ng disbarment sa Korte Suprema. Agoy, iyak na naman si Guanzon nito, putragis. Welcome to the clan, sasabihin ng mga iba dyan. Ano yung mga pananagutan sa batas? Itong abogado na to, si Rowena Guanzon.
Hindi pa man nauupo sa Senado nag-aambisyon daw to ganito na yung inasal mo. Di ba? Hindi dapat binibigyan ng pagkakataon ng mga ganitong klaseng tao na manungkulan sa ating bayan. Tama. Dahil sa kapangyarihan, napaka-abusado na. Nagkaroon na kagad ng abuse of rights. Mm. So, tingnan natin yung mga pangunahing krimen na dapat isaalang-alang natin dito. Sige, banat, May attorney. kinalaman sa paggambala sa publiko. Tsaka yung mga types na o yung uri na nakakasakit sa mga salitang binibitawan mo against a person. Ano yung pangunahing krimen dito? Alarms and scandal. Alarm and scandal. Pinaparusahan nito ang sino man magdulot ng kaguluhan o kalat sa pampublikong lugar. Ang pagsigaw po at pagmumura sa siksik na mall, punong-puno ng tao. Isang lugar na inilalantad sa lahat, pampublikong lugar ay kasama sa kahulugan ng paggambala o kalat sa publiko na nakakagambala sa kapayapaan at kaayusan ng isang lugar. Alarms and scandal. Nasa revised penal code po yan ng ating libro sa revised penal code. Ano pa yung pangalawa? Unjust vexation. Ito po yung isang probisyon para sa anumang uri ng hindi makatarungang pang-aapi na hindi pinaparusahan ng mas tiyak na batas. Ito yung tinatawag namin sa law school na catch-all basin na to. Mm-hmm. Ito yung talagang, sige, dyan mo banatan. Salo na lahat niyan. Yung sinasadya mong pagsigaw, yung pagmumura at paggambala sa kapayapaan, doon sa publiko na yon, sa public place, doon sa mag-asawa, ito yung pwedeng ikaso, no? Dahil hindi makatarungan yung sinabi mo na mga salita. Wala kang Gucci, wala kang Rolex, mata pobre, PI ka. Ibang klase. Para sa isang abogado na dating public official, hindi karapat-dapat talaga sa public office to. Yung oral defamation, pwede din yan, no? Dahil kung iyan ay makakasira sa karangalan o reputasyon ng isang tao, pwede yan. Na isang pa. Potential yan, no? Oral defamation. At bagamat alam niyo po, minsan itinuring ng ating Korte Suprema na yung PI, yung put, no? Pagpapahayag lamang yan ng galit kaysa sa direktang pagbibintang. Me staring at 23 unread messages knowing each. Sige. Sa mga bagong pasok dyan guys, no? Especially sa Team Replay, baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat po. At yung tono niyan, yung konteksto, pag binitawan mo sa public place ay minsan sinasabi ng korte na pagpapahayag lang yan ng galit, nadala lang ng galit no? At hindi ito pwedeng ituring na mabigat na pagsisira, no, sa isang tao. So sige, given, no, sa criminal aspect. But we will go to the administrative liability of this person. Alam niyo po, itong dalawang mag-asawa na to, bata pa to nasa early 30s lang to. Okay. Sila po ay pwedeng magsampa, no, ng hiwalay na demanda. Para multiple. Civil, Tama. criminal. And most importantly, ako tinitingnan ko dito yung administrative. Mas madali ito no? Batay sa mga Ardayan, shout out. Sa ilalim ng ating batas. Lalong-lalo na pag abogado ka. Diba? Dahil ito ay pang-aabuso ng karapatan ng isang tao. Yan po ay nakasulat yan sa civil law, sa Article 19. No? Kapag inabuso mo yung karapatan ng isang tao o yung karapatan mo, inabuso mo, nagmumura ka doon sa harapan ng dalawang pribadong tao na wala namang kadadahilan-dahilan at hindi makatarungan, no? Ay hindi pa pwede yun. At bagamat tayo pong lahat ay may karapatang ipahayag ang ating kawalan ng kasiyahan, mawawala ito kapag ginamit ito sa paraang nag-aabuso ng karapatan
ng iba tulad ng pagpapahiya sa kanila sa publiko. Biruin mo, murahin mo na murahin yung mga tao. At ito yung worst case dito. Ano yun, Hindi attorney? mo alam yung minumura mo, abogada pala. Ay, ng karay. asawa. Agoy. So ano ngayon? Paano kung napakagaling na practicing lawyer pala niyan? Who graduated from Ateneo Law School? Yung sa Rockwell din. Ano ka ngayon? Paano kung buweltahan ka niyan ngayon? Anong masasabi mo? Di ba? Paano kung yung bata na yan pamilya pala ng kilalang mga kilalang pamilya sa ating lipunan? Ano ka ngayon? Ano yung pinagmamalaki mo? Na dati kang commissioner? Dati kang mayor? Dati kang kongresista? Tingnan natin. Ay, naging mayor din siya? Bubulagain ka niya next week. Oh. Dapat may marangal kang pag-uugali. Lalo ka na dati kang public official di ba? Dapat panatilihin mo yung itsura ng katinuan sa personal at professional mo bilang abogado. No? Yung pakikitungo mo sa kapwa, gumamit ka dapat ng marangal, magalang na salita sa lahat ng aksyon at pahayag mo. Hindi yung minumura-mura mo, hindi mo alam, minumura mo, kapwa mo abogada pala. Deo Marte, shout out. Hindi nga kumikabo, napaka-polite na sinabihan kang na pakitakpan po yung bibig ninyo at nasa public place po kayo. Kung hindi, tumalikod kayo, takpan niyo yung bibig niyo kung wala kayong mask. Tapos sinigawan mo, minura mo. Yung ugaling ganyan na nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kapwa ay labag yan sa panunumpa ng isang abogado. May violation ka sa legal ethics. No? Agoy. Pamantayan ng profesyon sa pagiging isang abogado. Ka ngayon, Guanzon. Yan, pwedeng humantong yan sa kasong administratibo para sa pag-alis o pagsususpindi ng lisensya na ihahain sa Korte Suprema. Ako, napanaginipan ko nga tuloy kagabi to na this week, no? This coming week, pero bukas Attorney, ano yung panaginip na yan? Sabi nila, pag panaginip, hapment. Lakata. Bukas holiday, Lunes. Okay. Arawan ni Mama Mary. Pero magabang ka, Attorney Guanzon. Ang lakata! Ito na. Anong abangan niya, Attorney? Isang pulutong ng abogado mula sa Ateneo Law School. Wala. Pulutong. Anong ibig sabihin nun? Ang lalim na Tagalog yun, pulutong. Pulutong ng mga abogado. Isang pulutong ng abogado mula sa Ateneo Law School ang magsasampa sa'yo ng disbarment. Agoy! Sasampahan siya ng disbarment. Talaga. Kat Ardayan, Deo Marte, paano na yan? Sana kasuhan yung mga buwangzon na yan. Parang sino kung magsalita. Sabi naman ni Loreto Donara Jr. Ito na nga, napaginipan daw ni attorney, mga kabsat. Hala ka ta, Rowena Guanzon. Lalong magwawala to. Maniwala ka, hindi pa ako nagkakamali sa panaginip ko. Rowena Guanzon. Oy guys, meron tayong aabangan next week. Topic ni Maestro. Rowena Guanzon, kinasuhan ng mga taga saan? Taga Lasal ba? Abogado mula sa Ateneo Law School. Ateneo Law School. Ang magsasampa sa'yo ng disbarment case. Nako po. Hindi pa ako nagkakamali sa panaginip ko. Nako, sigurado na si Attorney Rene. Maniwala ka, never pang nagkamali si Attorney Rene sa mga panaginip niya. Lagot ka, Rowena. Ang pangalawang bahagi ng lecture na to ay okay. Yung ginawa ng gwardiya. Kasi ginawa ng gwardiya. Alis kayo. Stop. Walang magbibideo. Stop. Sabi na, stop. Parang kibulay lang. Stop. Bawal mag-video. Anong problema kay security guard, attorney? Usugod doon sa nagbibideo. Upang pigilan ng mga tao na kumuha ng video. Insidente na yun na nagmumura ang dating public official. Sinusugod yung mag-asawa. Mali po yan. Hindi mo dapat pinipigilan ang sino mang kumukuha ng video ng isang krimen o isang offense. Kahit mall pa yan, kahit private property pa yan. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Madam Guard, mali yung ginawa mo. Diba?
Sa pampublikong lugar o lugar na yung public place na yan, tulad ng isang mall, yung Rockwell, yung mga tao may mas mababang inaasahan sa pagka-privacy tungkol sa kanilang pag-uugali sa publiko. Dito, ang mga private citizen ay may karapatan na i-record nila yung kaganapan sa isang public place. Tama, as proof Lalo yan. na kung ang i-record mo ay itinuturing na krimen o paglabag sa batas o paglabag sa karapatan ng kapwa mo. Di ba? Tulad nun, that is a clear case of alarms and scandal. Pipigilan mo yung tao na i-video, mali yan. Yung video na yun, nagsisilbing posibleng ebidensya Tama, magiging para sa ebidensya yun. biktima at sa yung di manong ginawa dito ni Attorney Rowena Guanzon ay nagpapakita po ng maraming legal aspect, yung mga challenges sa batas, na nagpapakita na ang mga pamantayan ng propesyon ay sumusunod sa isang abogado kahit nasa kanilang pribadong buhay at pag-uugali sa publiko. Lawyer ka, even in your private life, nakabuntod sa iyo yung Code of Professional Tama. Conduct and Agree, attorney. yung ethical standards. Palaging nakabuntod sa likuran mo yan. Hindi mo na maiiwasan yan. Katulad nito, yung tungkol naman sa gwardiya. Yung ginawa ng gwardiya dito ay nagpapakita ng mahalagang balanse sa pagitan ng pagsasagawa ng mga alituntunin ng pribadong ari-arian at pagtataguyod ng karapatan ng publiko sa pagtatalaga at ebidensya. Hindi porket merong policy ang Rockwell, assuming may policy na bawal mag-video within the area of Rockwell Plant Mall. Pero yung policy na yon, yung private policy na yon, hindi pa pwede mag-prevail over the constitutional rights of every person. Like for instance, if there is an offense or a crime being committed or has been committed, tapos binibidyo ng isang private citizen, hindi mangingibabaw ang policy ng Mall. Rockwell. Tandaan niyo po yan. No? At hindi pwede yun na haharangin mo yung tao, kukunin o kaya kunin mo yung cellphone dahil yan ay nakalagay sa polisiya ng Rockwell plant. Hindi pa pwede yun. May offense being committed against another person. May crime being committed against another. So therefore, every person has the right to document that. May krimen eh. What is the crime being committed? Pero attorney, para sa mga DDS, freedom of expression ulit. Freedom of, wala kang karapatang pigilan ako. Ganyan sila. Nako po. Minsan, bumabaligtad na rin talaga. Double standard kasi madalas sa kanila eh. Sige, attorney, pasok. It's alarms and scandal. Diba? Isa pa lang sinasabi ko, pero kanina may diniscuss pa akong iba. Andiyan dyan yung oral defamation, which is a potential crime also. Diba? Andiyan dyan yung administrative liability of Attorney Rowena Guanzon. And many others. Yung civil liability pa. Violation of Article 19. Yung abuse of rights. Violation of Article 21. Yung payment for damages. Madaming legal aspect dito na involved sa kasong ito, no? Doon sa mga ginawang aksyon ni Rowena Guanzon na hindi niya alam yung kanyang sinisigawan, yung asawa ng sinisigawan is a good practicing lawyer who graduated from Ateneo Law School. Kilala. Pero hindi niya kilala kasi bata, hindi naman niya kabats. So, mahirap to, no? Ang ginawa ni Attorney Guanzon ay dapat mabigyan ng karampatang kaparusahan. Somebody has to file a legal action in the appropriate court. Nako po, Guanzon! Lesson to someone who is abusing his rights or her rights, no? Laban sa kanyang mga kapwa, mga kasama sa kaparehas na propesyon. Ito pong insidente nito ay nagsisilbing malinaw na reminder sa lahat ng tao, sa lahat ng mamamayan, lalong-lalo na po yung mga abogado, yung mga kasamahan kong lawyers, mga members of the bar,
ay may pananagutan po tayo sa ating pag-uugali, lalong-lalo na sa nasa public place tayo, sa ilalim po ng batas ng krimen, sibil at professional na etika. Kaya iiwasan po natin yung ganyang mga mararahas na pag-uugaling pinakikita natin in front of the public, yung pagbibitaw ng mga maaanghang na salita against another person. So nandito na lamang po, ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno. Yun, salamat attorney. Yung mga nagko-comment sa atin, mabsat to, galit na din. Ako, pwedeng isama si Marcoleta Escudero, Sayed, Sara, kaya sabi niya, ito yan. Lako po, lagi problema. Grupo ng mga lawyers ang puluting ng mga abogado. Deserve yan. Disbar ganyan klaseng abogado. Nako po, pareho sila ng roketa na bastos at dapat madisbar. Pulutong is grupo. Okay. Yang security guard na babae pumigil kasi nag-viral ang video. Kaya nga pinapatigil, kasama ba yan si Buangzon? Nako po. Sabi naman ni Day Marty, gumawa pa ng mga public scandal sa mga isang prominenteng mall sa Makati. Mga upper class ang pumupunta diyan tapos nagpakita ng askal. Sabi naman si Day Marty, can't buy a class kahit gaano ka pa kataas. Antas mo, paktay tayo dyan. Nako po, si Rocky din pala, i-disbar na din. Si Gadon, pinadisbar nga. Kaya nga. Mamaya na yung mga Ateneo, mayayaman yung mga Ateneo lawyers. Pagkamahal ng tuition dyan, pang mayaman lang talaga, sabi naman Sir Leo. Hello, magandang gabi po, maestro. May kalaw siya sa magandang buhay sa channel mo, Rebecca Cabe. Shoutout po. Yan, malaking problema yan ni Guanzon. Malamang disbar na yan. Nako po, alakata, Guanzon. Nako, mabuhay, PBBM forever, sabi ni Roberto Cabe. Arde yan. May kalaw siya sa newcomers. Grabe. Tanggalin na yung lisensya para mabawasan ang yabang, sabi naman ni Marisa. Nako po. Si Boy Kamote, namang si Robin, hindi naman alam ang punot dulo, pinagtatanggol pa si Guangzon. Anong talagang dapat na mag-aral pa siya, sabi naman ni Sir Leo. So yun na nga mga kabsat, no? Grabe. Mukhang tutuluyan. Sabi nga ni Attorney Rene, hindi pa daw siya pumapalya at nagkakamali sa mga panaginip niya. Nako po, Guangzon, paktay ka ngayon. Agoy. So may aabangan tayo next week, mga kabsat, no? So ito ang aabangan natin. Yung panaginip na nagkatotoo. Kasi sabi nga ni Attorney Rene, hindi pa daw sumablay. Laging nagkakatotoo ang mga panaginip ni Attorney Rene Bueno. Kaya good luck sa'yo, Guangzon. Alright. Next, pag-usapan, Guangzon pa din, ma'am. Guangzon pa din. Iikot lang tayo, Guangzon. Punta naman tayo kay Attorney Claire. Countan muna tayo para dito tayo putulin. Maraming salamat po guys sa mga bagong pasok. Shoutout po sa inyo. Again, hanggang sa mga hindi pa po nag-like, subscribe, like and subscribe po tayo. Alright, so countdown muna tayo ng 30 seconds. Here we go.